Praise God, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. So, tuloy-tuloy tayo sa ating pag-aaral. Ngayon ay pangatlong linggo na, no? Ng January 2026. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay pinamagatan natin grace. Ayan. We're talking about grace. Habag. Ayan. Bago tayo pumanalo, tayo ay mananalangin. Nagilang Diyos, nagpapasalamat sa for this morning, Lord, sa patuloy pagsama mo sa amin, Lord, for the strength that we have right now. Salamat, Panginoon. Maging, Lord, sa aming pag-aaralan na yung mga salita, pinapasalamatan namin ito. Ikaw, Diyos, ang patuloy magbukas ng aming puso, ng aming isip, Lord, at maging bahagi ito ng buhay namin, O Diyos. Ama, ikaw po ang muna sa amin, pumagit na ikaw ang magtulong, Diyos. Gumamit ka ng mga tao, Panginoon, upang ipahayag ang mga salita. Ama, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, pagdating sa grace, ano yung nasa isip nyo? Grace. Biyaya. Ayan. Sabi nila, pagka, yung iba na may misinterpret, pagka may pagkain, ang tawag doon ay grace. Grace ba talaga yun? Yung sa pagkain, hapag blessing. Ayan. Hapag, o kaya, mga pagpapala. Ang grace po, ang ibig sabihin sa Tagalog ay habag. Ayan. Sa ibang English yun ay mercy. Grace and mercy. Yung grace ay pagbibigay ng pagkakataon. Tama? Pag may utang tayo sa kuryente, diba may grace period. Pagkatapos ng due date, may grace period. Hindi ka muna puputulan ka agad-agad ng linya, meron pang grace period. Diba? Napansin niyo yun? Kapag may mga billings tayo, halimbawa may subscription kayo, halimbawa sa Smart or sa Globe, sa internet, pagka sila yata ang walang grace period, pag due date, hindi ka nagbayad, putol. Pero babayaran ka pa rin. Walang grace period. Pero yung mga kuryente, tubig, may grace period yan. Pagka due date mo ngayon, 10, halimbawa 10, pagdating ng 15, hindi ka pa nagbayad, hindi ka pa puputulan. Diba? Bibigyan ka pa ng chance na 1 week or 2 weeks. After 2 weeks, pupunta ka sa opisina, gagawa ka ng provisory, di ba? Grace pa rin yun. After 24 hours, magbabayad ako kaya 72 hours. Parang gano'n. That is grace. Ganon yung grace. Ayan. So, malinaw. Pag nasabi natin grace, binibigyan tayo ng pagkakataon. Ayan. Kaya pag may nagtanong sa atin, ano ba yung grace? Kasi we are under the grace. Nasa ilalim tayo ng habag ng Diyos. Nung unang panahon sa Old Testament is under the law. Under the law. Sa ilalim sila ng batas. Hindi ka maliligtas kung hindi ka susunod sa kautusan. At nakita ng Diyos, walang nakasunod. So then pumasok yung grace. And because of grace, meron ng pagkakataon na maligtas ang tao. That is grace. Ayan. So, yun na yung pagkakataon, grace. Ngayon, ang tanong, kung nasa panahon tayo ng grace, kailangan pa bang sundin ang Old Testament or ang kautusan? Opo. Ano po? Kailangan pa bang sundin? Meron hindi, di ba? Kasi may ganitong katuruan, maling katuruan. Pag gumabot ka sa grace daw, lahat ng kasalanan mo, pinatawad na ng Diyos. Hindi mo na kailangan humingi ng tawad, pinatawad na ng Diyos. Maling katuruan yun, ha? Kasi kung under the grace, halimbawa sa billing ng kuryente, binigyan ka ng grace period, 15 days. Magbabayad ka pa ba? Hindi. Magbabayad pa rin. Yun yung binigyan lang tayo ng pagkakataon. Chances. Ayan. Grace period. Pero yung habag ng Diyos, hindi naman ganun kahigpit. Kahit hindi mo naman nasunod yung kautusan, dati, may pagkakataon pa naman tayo sumunod ngayon. Start ng panibago. Ayan. Yan yung grace.
Sa aklat po ng unang Juan, chapter 5, verse 3, hanggang... May mga Bible dito po, kung gusto nyo mga Bible. 1 John chapter 5, sino po nakakita? First John chapter 5, verse 3 and 4. Kita niyo na po kung babasa. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos, hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtagumpayan na ng anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So, yung pagtatagumpay daw natin is because of faith. Ayan. Dahil sa pananampalataya, di ba? Because of faith, napagtagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo yung kautusan. Kasi, kung mapapansin po natin, yung Old Testament, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, sa Romans 6:23. Diba? Once na nagkasala ka, ang punishment ay kamatayan. All are subjected to death. Eternal death. Ayan. Yung pagkahiwalay sa Diyos. Nung magkasala si Adan at si Eva, yun yung nagkahiwalay ang tao sa Diyos. That is it. That is death. Then after itong buhay natin, kung hindi tayo naabot ng grace, makakaranas ito ng eternal death. Yung wala ng pagkakataon, hiwalay na talaga sa Diyos. Amen. So, yung grace, ito yun ngayon. Binigyan tayo ng grace, pero kailangan pa rin nating sumunod. Ayan. Bakit? Kasi yung pagsunod pala is because of love. Ayan. Diba? Kung mahal natin ang Diyos, masusunod natin ang kaniyang mga utos. Hindi na mahirap. No, sa Old Testament time, napakahirap sumunod. Pero ngayon, isa na lang. Love. Ayan. Because nagtagumpay na si Jesus Christ, napagtagumpayan niya ang kautusan, ibig sabihin, yung punishment dun sa paglabag sa kautusan, sinagot na niya. Tayo naman ngayon ang tumanggap ng ganong grace, habag ng Diyos. Dapat sana tayo yung paparusahan, siya yung ipinalit, di ba? Siya yung namatay sa krus at tumanggap ng parusang para sa atin. Ngayon, tinanggap na natin yung grace. Nasa atin na. Ang tanong, susundin pa ba natin ang kautusan? Yes. Isa na lang. Love. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapatid. Pag-ibig sa sarili. Love. Ayan. So sa Titus po, chapter 2, usa natin, Tito. Chapter 2, tatlong chapter yan, mayroon na natin. Verse 11 and 12. Sapagkat nahayag ang kagandahang loob ng Diyos na nagdulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. So verse 12, ito ang nagturo sa atin na talikuran ang makundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Sa verse 13, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So, yan yung grace. Diba? Ang sabi doon ay, nung natanggap natin yung grace, because of faith, dapat makita sa buhay natin yung transformation ng buhay.
Ayan. Yung pagbabago ng buhay natin. Dahil ito ka dati, yung tinanggap mo ang grace, eto na, tanggap mo na ngayon, meron ka ng pagkakataong magbago ng iyong buhay. Ang sabi doon, talikuran na ninyo ang masamang pamumuhay. Ayan. Ito ang itinuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. Ayan. Sa Romans, yung daw pagsunod sa laman ay nagbubunga ng kamatayan. Ang pagsunod sa Espiritu ay nagbubunga ng buhay. Yun yung sinasabi ng Korinto. So ngayon, ang sabi nitong si Tito ay dahil naranasan mo yung grace, ito na yung pagkakataon na talikuran natin yung dating pamumuhay. Ayan. It's because nakita mo yung kahalagahan ng buhay, nakasama ng ating Panginoong Jesucristo, yung buhay dati na hindi mo pa siya kasama, talikuran mo na yun. Ayan. Kung may mga verses pa na ganito na kailangan palitan na yung pag-iisip, yung pakikipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala nang dating pagkatao, ang lahat ay bago na. Saan ito nag-uumpisa? Sa bagong pag-iisip. Transformation of mind. Yan. Dito yung mag-uumpisa. Sa pagbabago ng isip. Pag nagbago yan lahat, magbabago ang lahat sa buhay natin. Ayan. At ito yung magtuturo sa atin na sumunod sa kautusan. Being obedience in that. Anong kautusan? Love. Ayan. Yun lang yung batas. Love. We live, reign in God's kingdoms by grace. Ayan. Mamumuhay daw tayo at maghaharing kasama ng Diyos sa ilalim ng grace. Ayan, ng habag ng Diyos. When we come to Christ, we recognize that we are in need for His grace and love and had no problem accepting that had offer because of our helpless condition. But how many of us continue to live in helpless condition? Being totally dependent upon His grace is sufficient to cover our lives. Ayan. So, yung pagdepende, ito yung naiisip ko yung naalala ko yung aming dati, instructors, Pastor Tito. Medyo sumakat din ang buhay na rin. Ito yung kanyang sinasabi. Nagtanong ako ngayon. Sabi ko, ang nakatakdang mapahamak ay mapapahamak. Ang nakatakdang maligtas ay maliligtas. Sabi niya. Oo, tama. Kasi, ito yung mindset ko. Bakit pa tayo hahayo? Bakit pa tayo mag-evangelize? Yung mga nakatakdang mapahamak, mapapahamak eh. Yung mga nakatakdang maligtas, maliligtas eh. Sabi ko, kung ako'y nakatakdang mapahamak, kahit anong gawin ko, hindi naman ako maliligtas. Di sayang. It's unfair, sabi ko. Ang sabi niya sa akin, sinagot niya, ito yung sitwasyon. Tingnan mong mabuti ang sitwasyon at ikay magpapasalamat sa habag ng Diyos. Ito yung sitwasyon. Anong sitwasyon? This is the situation ng mundo. Because of sin of Adam and Eve, lahat ng tao papunta ng impyerno. Kasi lahat ay nagkasala. Diba? At hindi umabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, yung sitwasyon, because of sin of Adam and Eve, nakarating sa atin, lahat ng tao pumunta ng impyerno. Diba? Ngayon, magpasalamat ka kung napabilang ka doon sa iniligtas ng Diyos. Ngayon, iniligtas ka ng Diyos. Magre-reklamo ka ba kung magpapasalamat ka? Papunta ka ng impyerno, iniligtas ka ng Diyos. Magre-reklamo ka? Sasabihin mo, it's unfair. Ayun. Ako yung So ngayon, magpasalamat ka lang. Kasi ikaw yung tao wala ng pag-asa. And
because of grace, nagkaroon ka ng kaligtasan. Di, another question, mahilig ako sa discussion, ano? Sabi ko, eto naman yung tanong. Paano ko malalaman na ako'y maliligtas? Diba? Another question. Dahil binigyan ka ng habag ng Diyos, ibinigay sa iyo yung pananampalataya. Diba? Kung hindi ka kasama doon sa iniligtas, walang ibinigay sa iyong pananampalataya. Ayan. Hindi ka mananampalataya kasi hindi ka maliligtas. Kahit madami pang pastor, madami pang gagawang punta sa inyo, makikinig ka siguro pero hindi ka matututo. It's because hindi mo naabot, hindi mo natanggap yung grace ng Panginoon, hindi ka nananampalataya. Yung kasing grace is all by God. Gawa ito ng Diyos. Ayan. Ito pa yung isang senaryo. Nung ako'y high school, dun sa Nauman, may nagtanong sa akin, kapatid, sigurado ka bang ligtas ka na? Di sabi ko, yes, of course. Sigurado ka ligtas ka? Opo. Sabi ko, paano ka naligtas? Ito yung tanong sa akin. Tinanggap ko ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya ako'y ligtas. Tama, mali. Kung hindi ko tinanggap ang Panginoon, hindi ako maliligtas. Sagot naman kayo, ako. Hindi kayo naiintindihan. Sabi niya sa akin, nung nag-uusap ko, mali! Pag pumanib ka, ikaw ay maliligtas. Hindi ka naman ikakaanib, hindi ka tabi naman natawag, wala ka maliligtas. Malinaw ka ako sinasabi ng Biblia Pag tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas, maliligtas ka. Hindi ka ako pwedeng balihin yun. Is that true? True. Ngayon, bakit ka naligtas? Tinanggap mo si Kristo, kaya ka naligtas? Sumama ka sa liyong samahan. Si Julia, mas gusto sabihin bakit ka naligtas? Tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas? Ayun, because of grace. Habag ng Diyos. Kasi kung hindi ka sa habag ng Diyos, hindi naman ikaw makakabuksan ng isip. Di ba? Kasamahan. Hindi. Kaya tayo naligtas is because of grace. Ayan. So, dahil sa biyaya ng Diyos, ay naligtas kayo. Ephesians chapter 4, verse 8 and 9. Hindi ito dahil sa inyong mabubuting gawa upang walang maipagmalaki ang sinuman. Naligtas kayo dahil sa biyaya ng Diyos. Yung good works ngayon, that is the question. Ngayon ligtas ka na, kailangan mo bang sumunod sa kautusan? Siguro yung Old Testament commandment, kung hindi naman sakop ng love, pwede mo nang hindi sundin. Yun ang aking sabi. Pwede mo nang hindi sundin kung ito is beyond love. Pero kung nasa ilalim pa rin ito ng pag-ibig, sumunod tayo. Diba? Because of love. Kasi ito yung sinasabi natin kanina sa welcome po. Yung sa ilalim ng pag-ibig ng Diyos. So, out of love, kung hindi na sa ilalim ng pag-ibig, hindi na kasama yun. Pero kung i-analyze nyo mabuti, alin bang kautusan ang out of love? Wala. Lahat ay sakop ng pag-ibig. So, kailangan sundin na. Yes. Yes. Let's continue. We must continue motivated by grace. Buksan muna natin yung Galatians chapter 3, verse 3. Galatia. Hindi po ito yung palaalis ha. Yung laging gala siya. Galatia chapter 3, verse 3. Talagang napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng sariling kapangyarihan.
kapangyarihan. So sabi nito si Galatia, si Apostle Paul, sabi niya, total dependence to the Lord. Iasa natin ang lahat sa ating Panginoong Jesucristo, sa banal na Espiritu. It's not by own power, sa pamamagitan ng lakas, kung hindi sa pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Nag-umpisa kayo sa Espiritu, magtatapos sa laman. Because of grace, tinanggap mo yung banal na Espiritu, mamumuhay tayo ayon sa Espiritu. Ayan. Hindi ayon sa laman. Kaya nga nagre-require ito ng transformation ng mind ng panibagong mindset. Transformation. Kasi hindi tayo makapamumuhay ayon sa Espiritu kung hindi tayo nagpalit ng bagong kaisipan. Ayan. Next ilan po ito. Matatapos na tayo. We must continue motivated by grace. We brought into God's kingdom by grace. We are sanctified by grace. Kung mapapansin nyo, napabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Kasama kayo sa kaharian ng Diyos. Kasama tayo. It's because of grace. Dahil sa habag ng Diyos, tayo pinaghahalian ngayon ng Diyos. Kabilang tayo sa kaharian ng Diyos. And because of grace, dahil dito sa habag na yon, we are sanctified by grace. Yung sanctified, dahil sa habag ng Diyos, tayo'y pinawalang sala. Sanctified by grace. Dahil sa habag ng Diyos, nilinis ng Diyos yung ating kasalanan. We are cleansed. We are sanctified. Hindi na tayo tulad pa. It's because of grace. Kanina, balik tayo sa sample natin. Yung sample natin kanina, yung bayarin natin sa kuryente, ano? Yung sample natin, pagka nasa grace period ka, may pagkakataon ka pa magbayad, ano? Ito yung sitwasyon natin ngayon. Yung ating babayaran sana, hindi lang binigyan ng pagkakataon na pag meron ka na sa kakamagbayad, hindi yun. Binayaran na. Is already paid. Binayaran na. It's because of grace. Ayan. Sasabihin sa iyo, parang ganito. Parang sasabihin sa iyo, bihin ko ika ngayong katapusan. Anong katapusan nagdaan? Ay, naglaps ka na ika, 20 na ngayon. Huwag ka na magbayad, binayaran ko na. That's grace. Ayan. Parang ganun yung pagkakahalintulad ng grace na naranasan natin. Yung kasalanan na sana ipaparusahan tayo, and because of grace, binayaran na. Ayan. Tapos nababilang tayo sa kaharian ng Diyos. Effortless. Wala ka namang ginawa. Yun ang sinasabi ko sa kanina. Yun ang pinupunto ko. Wala ka namang ginawa. Napabilang ka sa kaharian ng Diyos. Ayan. Tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, hindi dahil sa iyo, kung hindi because of grace. Nagkaroon ka ng pananampalataya. Hindi rin galing sa iyo, bigay din ng Diyos. That's grace. Lahat ng effort, lahat ng hirap, o lahat ng mga bagay, sinagot ng Diyos. That is grace. Ngayon, nasa grace na tayo. Di ba? We are motivated by grace and we are called to serve by grace. Ayan. At tinawag tayo maglingkod sa ating Panginoon sa ilalim pa rin ng biyaya ng Diyos. We receive strength and endure in trials by grace. Ayan. Tumatanggap daw tayo ng lakas, physically, emotionally, spiritually. It's because of grace. Nagtatagumpay tayo sa mga pagsubok, it's because of grace. Dahil sa habag ng Diyos. Ayan. And we are glorified, and we glorified by grace. And the entire Christian life live under the grace. Ayan. Yung buong pamumuhay natin bilang Kristiyano ay nasa ilalim ng habag ng Diyos. Under the grace. Ayan. The terms, to earn God's favor and blessing in our lives, kailangan natin ay grace. And this all continue to flow from His riches in grace which we are not deserve. Ayan. Yung grace na tamasa natin, sa totoo lang naman,
hindi naman tayo daw karapat-dapat. Ganyan. Kaya yung mga naririnig na po sa mga labas, binigyan ka na ito, deserving mo yan. Naririnig niya yan. Kaya kayo binigyan ng bagong cellphone, deserving deserve mo yan. Sa mga vlogger, naririnig ko yan, deserving niya kaya ito. Sabi ng nito, we are not deserving. Hindi tayo karapat dapat sa grace. Sa baya, sa habag ng Diyos. Pero ano nangyari? Ibinigay sa atin. Kaya nga grace diba? Dahil sa biyaya ng Diyos. Kung kayo seryosong seryoso. Interrupt niyo ako ha, pag hindi may gusto kayong itanong. Meron kayong gustong itanong. Hindi nyo maintindihan. Sige. Sa kasalanan nila, meron tayong kasalanan. Oo. So, ibig sabihin yung bagong silang ng sanggol, may kasalanan. Meron. Tapos ang isa pa, di ba kaya nagbago si Kristo, tinubos na ng ating mga kasalanan. Oo. Bukod pa by grace. Ito yun. Ito linawin. Yung daw bagong anak na sanggol, meron ba siyang kasalanan? Kung titignan natin logically, may mga kasalanan buhat kay Adan. Kasi lahat ng isinilang, lahat ng isinilang mula sa lahi ni Adan ay nagkasala, di ba? Ibig sabihin, lahat sila ay makasalanan. The next question, napako si Kristo sa krus para tapusin tayo sa kasalanan, and that is grace. Iisa po yun. Iisa yun. Yung grace. Ngayon, ano pa yung tanong doon? Tatlo dalawa lang. Kasi may isa pang katanong, may isa pang ganito explanation naririnig ko sa iba. Nung namatay si Jesus Christ sa cross, lahat ng kasalanan na niya, binayaran na. So, lahat ng tao bayad na ang kasalanan. Generally, ibig sabihin, lahat ng tao, ligtas na. Pero hindi yun ang ating itinuturo. Lahat ng tao, ligtas na. Kasi lahat tayo, dinipahan ng Diyos. Doon sa doon nung sinumatay sa cross. Hindi yun. Yun yung nakastand up lang ng grace, yung tumanggap sa Kanya, yung merong nabinigyan niya ng pananampalataya. Ibig sabihin, yung mga hindi nananampalataya, outside the grace. Ayun. Ito dahil sa question, lahat na ba ng kasalanan ay pinatawad na from the past life? Yes, of course. Bayad na lahat Diba? You are totally clean. Wala ka na utang. Ngayon, pag gumawa ka ng kasalanan ngayon, papatawarin ka ba? Yes. Because of grace. Under the grace Ito naman yung legalistic yung ginagawang katwiran ng iba na pag naman ako ay nagkasala, papatawarin naman ako ng Diyos. Yes. Tama naman. Kaya gawa ng kasalanan kasi papatawarin ng Diyos. Kaya lang parang pumukontra doon sa nauna, kailangan nagbago ng isip, ng puso. Ibig sabihin, yung past life niya, iniiwanan na niya yun. Pero kung dati pa rin, parang walang nagbago. Kasi ganito, kung ikaw yung tumanggap ng grace, ramdam mo, may nagbayad para sa iyo. You really appreciate, hindi nagbayad Di ba yung pasasalamat mo, grabe? Kung paano, pag binigyan ka ng isang bagay, di ba, lahat gagawin mo para makapagpasalamat sa taong nagbigay. Gabi ko na lang siguro ito sa mga taong, ay wala namang utang na loob, binigyan mo, hindi naman nagpapasalamat, ay parang hindi din sila tumanggap pagkaganon. So, pag tayo binigyan, ang tendency, magpapasalamat. Diba? Ibig sabihin, parang papalitan natin ang ginagawa kasi ng tao is kung paano ibabalik kadalasan sa tao. Yung ginawang kabutihan sa iyo, kung paano masusuklian, yun yung ginagawa ng tao, diba? Pero dito, yun yung sinasabi naman ni Pablo, tinanggap nyo na yung kaligtasan, tinanggap nyo yung habag ng Diyos, yung pagpapatawad ng Diyos, magpapatuloy pa ba kayo sa pagkakasala para lalong sumagana ang habag ng Diyos? Ang sabi ni Pablo, hindi. Ibig sabihin, kailangan talaga pala na merong transformation, may pagbabago. Ganon. Meron pa kayo tanong?
nais ko lang reklamo. Kailangan sa ito. Sa Bible po kasi ay yung nabili sa Christian ay makikita natin na magkaiba yung dalawang tao, di ba, sa Biblia, si Adan at si Kristo. So, si Adan, mula sa langit ni Adan ay nagdulot siya ng kamatayan. Si Kristo, nang dumating, ay nagdulot ng buhay. Kaya, may na dito yung maiintindihan natin ng mas malinaw sa dito. Ang kasalanan pumasok sa isang lugar sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito nilagay ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang natin ikasala sa pamamagitan ng kasalanan. Kasi kalimutan na ang kasalanan bago tayo binigay ang kautusan, walang mananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Ganyan man nakahari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses. At ito dito. At kahit na mga tao na mga nagkakasala, hindi na kasalanan, hindi tulad ng pagsuwan niya Adan at si Adan ay amino ng darating. Ngunit, magkaiba ang dalawang tao. Ang dalawang ito sapagkat ang kagandahan loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Ayun po. So, pagdating dito, sabi nito, ngunit malaki ang kahitan ng kagandahan loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang kaloob ay higit na dinahamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan at nagdala ng hatol sa kaparusahan ng kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng pagsuway. Kaya, makita natin, mula kay Adan hanggang hindi dumating si Jesus Christ, ay yung kasalanan natin ay mananatili talagang diretso talaga tayo sa kaparusahan. At nang dumating po si Jesus Christ, kaya kung si Jesus Christ po ay siyang napakalaga, nang dumating siya, ay talagang tanggapin po namin siya. Siya po ay paniwalaan natin, panampalatayaan natin. At dahil doon, yung kasalanan natin ay mapapatawad. Yung mapapatawaran, yun yung grasya. Na matatanggap po natin. Kaya kailangan yung grace. At yung grace, galing kay Kristo. Hindi galing kay Kristo. Salamat. Salamat po. So, Ibig sabihin, wala pa si Kristo, kaya ibig sabihin, hindi siya nakatanggap ng grace, si Adan, si Eva. Wala pa si Kristo, di ba? Hindi. Ikaw, Ito yung sagot ko doon. Yung Old Testament time, hindi sakop ng grace. Pag lumabag ka sa kautusan, pamatay ka na ito. Ibig sabihin, hindi nga siya nakatanggap ng grace. Hindi. Kaya napamana niya yung kasalanan. So, yun na nga yun. Ngayon, tayo naman na nagmana ng kasalanan, nasa panahon tayo na grace. Ito yung grace period. Kumbaga, napakaswerte. Kasi, hindi ka magbabayad eh. Yung kasalanan ng magulang, bagay, ni Adan at ni Eva, kasalanan nila, hindi kasi sinilin. Napakaswerte na tayo. Kasi bayad na. We are saved by grace. Ayan. Nasa panahon tayo ng grace. Ibig sabihin, yung Old Testament time, panahon ng kautusan. At yung kautusan na yun, pag under the law ka, you're under the curse. Sabi ng Pablo. Sige. Di ba may mga namamatay na baby? So, ibig sabihin, hindi sila nagkaroon din ng grace. Talaga niya basta, yung batang namatay, nagkaroon ng grace. Kasi nga, kanila pa yung kamali sa kanila. Kautusan, ito naman yung sagot ko. Ito yung part naman. Yung tayo, hahatulan because of conscience. May konsensya ka bang nagagawang ilabag sa konsensya mo? Kung hindi kinabot ng kautusan, meron pa rin written commandment sa puso ng tao. Meron pa rin kautusan. Di ba? Hindi mo nabasa yung kautusan. Hindi mo alam. Hindi ka katulad, di ba? Pero may unwritten commandment sa puso. Nilabag mo yung kautusan, yung utos sa puso mo. Hindi pa malinis. Diba? Yung mga bata, malinis ang
konsensya nila. Wala silang sabing, uy, nakagawa ako ng ganyan. So, safe, masusunod sila. May kasalanan. Pero masusunod yung ano, parang nasunod nila ang kautosan. Parang nasunod nila. Ibig sabihin, pag nasunod mo ang kautosan, pwede kang maligtas. So, wala silang nilabag na konsensya, maliligtas ka rin. Ayun. Kasi yung mga bata, di nagkakatala. Hindi pa nila alam eh. Hindi ba alam? Ayun. May mana silang kasalanan kasi hindi sila inuusig ng kanilang konsensya kasi hindi nila alam yun. Papatawagin sila doon. Ayun. Pero dito sa bata ko, kasi ang dito sa Bible, ay pag ang bata ko ay alam na niya yung salitang langit at impyerno, alam meron na siyang pagpipinawa sa salitang langit. Meron na siyang pagpipilian. Ibig sabihin ay kailangan nga yung mga bata ko talaga na kasi baka may magbibigay ng mga bata ko kasi nga bata pa, pero na-expose na sa mga maling mga gawain. Pero yung pinag-umuha ka na nag-uusapan sa mga tao na yung mga baby, mga baby. So, hindi po, sila ay nagkaroon ng kasalanan sa pagkakita ng dugo na nalaitay ng dugo ng kasalanan. Pero, yun nga, pagkaroon natin sa punta ng Panginoon ay nakabase ito. So, yung mga batang wala pang mukha, hindi pa sila paparusahan. Let's continue. Ito yung tanong. Dahil sakot na tayo ng biyaya ng Diyos, biyaya under the grace. We were works as a result of grace. Kailangan mo bang gumawa ng mabuti para maligtas? That's the question. Kailangan ba o hindi? Kailangan ba natin magpakabuti para maligtas? Amen. Hindi. It's because of grace. Wala kang dapat gawin. Tinanggap mo yung grace eh. Ligtas ka na, tinanggap mo ang grace. Gumagawa tayo ng mabuti, bunga ng kaligtasan tinanggap natin. Dahil alam mong ligtas ka na, gagawa ka na ng mabuti. Yung good words ay nagpapatunay yon na ikaw ay ligtas na. Hindi para maligtas ha, kasi may mga nakikita ko ganito. Nakagawa ng kasalanan, hindi kaya ako ligtas. Wala. Pag ikaw ay niligtas na ng Panginoon, iniligtas ka na niya. So ngayon, gumagawa ka ng mabuti, bunga ito kasi manifestation ng iyong kaligtasan. Ngayon, kung hindi ka paligtas, hindi magmamanifest sa buhay natin. Ito ngayon, Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 10. Not by works, lest anyone should be boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which good perhaps before we should walk in Him. Ayan. Hindi wala daw tayong ipagmamalaki sa ating sarili dahil naligtas tayo sa habag ng Diyos. We are new creation. Ngayon, dahil bagong nilalang tayo, hindi yung new creation na simbahan ha, dahil bagong nilalang tayo, because of Christ, we live according to Christ. Mamumuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Paano? Ipinakita ng Panginoong Hesus-Kristo kung paano siya namuhay sa mundo. We live like this. Mamumuhay tayo katulad nito. Basahin natin Efeso. Yung nakakita na agad. Chapter 2. 8 hanggang 10. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos. Hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ito yung sagot ko sa sabi ko kanina. Bakit ka naligtas? Itinanggap ko ang Panginoong Hesus-Kristo. Sabi ko sa nagtanong sa akin. Ito yung sagot doon. Sa verse 9,
hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Ibig sabihin, natanggap natin yung kaligtasan hindi dahil gusto natin. It's because of grace. Ayan. Kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Ulitin ko. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa mamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos. Hindi mula sa inyong sarili, sa verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo, Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa nang inihanda pa niya mula pa nung una upang gawin natin. Ayan. Pinili tayo ng Diyos. God chosen us. Pinili tayo ng Diyos. At idinisenyo sa paggawa na mabuti bago palalangin ang sanlibutan. Wow. Nakaplano. Nakaplano. Plinano ng Diyos na maligtas tayo. Wala pa tayo, you are chosen. Pinili na tayo para maligtas. At lahat yun ay gawa ng Diyos. Hindi dahil sa tinanggap natin. Diba? Kasi pag ang argument, bakit ka naligtas? Tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Para may utang na loob pa sa si Kristo at tinanggap mo. Kung hindi mo tinanggap, hindi sana. Hindi gano'n. It's all by grace. Kahit yung pananampalataya natin is bigay ng Diyos. Sa verse 9, makikita ninyo, lahat ng ito'y gawa ng Diyos. Ibig sabihin, wala tayong bahagi. Lahat ay sa Diyos. Wala tayong bahagi. And then sa verse 10, itinalaga tayo sa paggawa ng mabuti na inihanda sa atin bago pa lalangin ang sanlibutan. Ayan. So, ibig sabihin, may plano na. Nakaplano na yung magiging ano natin. Yung, kumbaga, yung buhay natin. Pinili na tayo bago pa lalangin ang sanlibutan. So, kanina, si Adan, si Eva, ano? Wala pa si Adan, wala pa si Eva. Pinili na tayo ng Diyos para maligtas. At itinalaga para gumawa ng mabuti. Ayan. God blessing through true grace, not our own performance. Yung God's blessing ay regalo din ng Diyos. Hindi dahil mahusay tayo. Diba? Pero tayo, o kaya masagana ang buhay natin, it's not because masipag tayo. It's because God grace. Kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng matalinong kaisipan, hindi natin magagawa yung mga bagay. We are not capable. Kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng kalusugan, we are not capable. Hindi natin magagawa. Diba? Kahit lahat ng nasa atin, lahat ng nararanasan natin, it's because by grace. Ayan. Sa ano tayo? Galatians chapter 3 verse 3, binasa natin. Doon tayo magtatapos. And you are foolish after the beginning with spirit, and you are now trying to attain your goal in human effort. Most of us are legalistic by nature, and we immediately think that we must performance by to earn much favor and God's blessing. So ito yung nangyayari. Ito rin yung madalas na iisip ko dati. Kailangan mong mag-work hard to attain something. Kailangan mong magtrabaho ng sobra-sobra para may makuha tayo. Kailangan mo yung lahat ng efforts, human efforts, para may mabuo tayo. Hindi pala ganun. It's by grace. Yung lubusang pagtitiwala natin sa Diyos. Naalala ko yung sabi ni Ate Ede, nang mag-testimony siya dito ng first Sunday, sabi niya, Lord, if it is your will, kung kalooban mo, Panginoon, yung leprosy na yan, may leprosy na, yung may sakit na peto, kung kalooban mo, gagaling ako. Sabi niya, yes.
Dapat total dependence to the Lord because of grace. Lagi nating iasa sa Diyos ang lahat ng bagay. At sa lahat ng pagkakataon, alam natin, yun ang kalooban ng Diyos. It's a we are under grace. Meron kayong tanong? No. May paraan po ba na We might block God's grace. Wala naman siguro. Kasi, diyan nakalagay lang doon, do not grieve the Holy Spirit. Ibig sabihin, huwag natin pighatiin ang banal na Espiritu. Yun lang ang meron. Halimbawa, nakagawa tayo ng mali, malabag sa Diyos, kasalanan, nalulungkot ang banal na Espiritu. Nag-grieve siya, umiyak siya. Pero yung kung ibablock natin yung God grace, ahadlangan natin, sino naman tayo? Hindi, sino naman tayo para umarang? Wala. Pag tinawag ka ng Diyos, tinawag ka talaga ng Diyos. Kahit tumanggi ka ng tumanggi, hindi pwede. Nakita na si Jonas. Kilala niyo yun? Sumakay ng barko, lumayo. Kasi hintusan ng Diyos. Anong nangyari? Kinain ng buti, ng isda, pinapos sa barko, piniluwa ulit sa Nineveh. Yun yung kalooban ng Diyos. Yun kasi yung utos. Dahil pa si Jonas, matigas ang ulo. Kaya siya nagtakbo. Plano din yun ng Diyos. Kasi kung hindi nyo yung plano, hindi mangyayari. Ibig sabihin minsan, yung katigasan ang ulo natin is planned by God. To see His grace. Para makita natin yung kalooban ng Diyos. Minsan makampuhin tayo, tigas ang ulo. Hindi naman, sasabihin natin, hindi na ako karapat dapat sa Diyos. Then, at the end, magbabalik tayo sa Panginoon. Makikita natin yung past life natin. May natutunan tayo. It's because of grace. Manitoy for you to realize that na wala tayong magagawa sa ating sarili. It's by own. By God alone. By God alone. It's by grace. Kahit yung patigasan ng ulo natin, inaalaw din ng Diyos yun para makita natin yung God grace. Any question? Nagtatapos na tayo. Sige po. Hindi, ano lang po, habang pinag-bulay natin yung biyaya ng Diyos, ay nakita natin yung Old Testament ay di ba luyan kautusan ka. Sino mang lumabag ka. Ang lahat ng gawa nila doon, lahat ng pinagito sa kanila doon ay by voice nila na iuutos. Kailangan yung gawin, kailangan yung sundin yan, pag hindi kayo sumunod, kamatayan ng kakantungan. Pero napaka-biyaya po ng Panginoon. Pagdating sa New Testament, ito ay grace na po, nangangahulugan ito ng pagmamahal ni Jesus Christ. Ngayon, sa panahon natin ngayon, ay lahat ng ginagawa natin ng may pag-ibig, katulad ni Kristo magmahal sa atin. Ayan po ang napakaganda doon. Kasi, katulad ngayon, pag hindi po natin lubos na intindihan yung grace ng Diyos sa atin, ni Jesus Christ, malabo mong gawin yung bagay po sa Diyos. Halimbawa, katulad sa atin, bakit ka sumasampa? Bakit ka ba kailangan lumayo? Bakit ka ba kailangan mag-pray sa iba? Bakit ka ba kailangan mong magbigay sa iba? Because of love. Love. Yung love nito, naintindihan mo na kaya mo ginagawa dahil una-una ang minahal ng Panginoon sa Kristo. Hindi dapat tayo mahalin, pero minahal tayo. Ang daming bagay na yung kumbaga hindi tayo dapat, pero minahal tayo. Kaya nag-uutos sila sa atin sa ngayon, ginagawa natin. Sa pamamagitan ng pagmamahal, hindi minamanduhan ka, hindi ikaw piniporsa. Gumawa ka sa Panginoon na ang sa puso. Hanggang ganun po yan. Kaya malaking pagkakaiba sa Old Testament at sa New Testament. Kaya nga tayo sa grace. Pero, yung sabi ng ating Biblia, masapat ng Roma na palibasa na sa biyaya tayo. Ang samantalahin ko natin yung biyaya ng Diyos, gawa pa rin tayo ng
Salamat sabi ko hindi. Huwag naman ganun sabi ko. Kaya siya ko lang po yung ganun pa biyaya ko hindi. Amen. Yung sa Old Testament kasi na pinupunto ni Pastor kanina, pag nagkasala ka, stone to death. Pag nakita ka nagkasala, papatayin ka on the spot sa balaw. Pero ngayon, nagkasala ka, wala namang ubusig sa'yo because we are in the place. Tama ka kanina? Balik tayo sa kay Pastor na sinabi. Yung malaki na bata, hindi kasama ko sa Diyos. Kita ko yung napakadami ng bata na nakikita sobrang sabi natin sobrang daming kasalanan. Sinabi hindi kasama ng Grace. Kung alam na nila, may pagkakaalam na sila sa mabuti at masama, sakot na sila ng parusa. Kasi, di ba napansin nyo si Adan at si Eva, nung sila ay nagkasala, kasi nalaman nila yung mabuti at masama. Pag once na alam na ng bata yung salitang mabuti at masama, pwede na siya makaparusahan. That's why, kahit yung mga bata, pinupuntahan na natin sa mga bundok, tinuturuan natin ina-evangelize kasi because of love, mahal natin sila. Ngayon, tinuruan natin sila ngayon, di man sila nakinig masyado, time will come, kung tinawag din sila ng Panginoon, yung mga itinanim natin salita ng Diyos sa kanilang puso, pabubungahin natin ng Diyos. Saan man sila makarating? Because natanggap nila yung grace, magpapatuloy sila. Pero kung hindi, hindi. So, ay sadya malilikot yung mga bata. Natala lang sa bata yun, explorer kasi sila. Tayo po ay manalangin na. Kung may katanungan kayo, pwede nyo message sa amin. Ayan. Pwede nyo din kausapin personal. Ayan. Sa bahay, o kaya after service, pwede po yun. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, kami po yung nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong habag na ibinigay sa amin. Lord, sa iyong pag-ibig na kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, ay ibinigay mo ito sa amin. Lord, maraming pong salamat. Nawa, Panginoon, ang grace na ito ay ipamuhay ng bawat isa sa amin. Mamuhay kami ayon sa iyong pag-ibig, Panginoon. Makita namin, Lord, at maramdaman kung paano ang pag-ibig, Panginoon. Lord, yung ituro mo sa bawat isa sa amin, give us a new heart, Lord, isang bagong puso, Panginoon, isang bagong kaisipan, at isang bagong pamumuhay, Panginoon, pamumuhay sang-ayon sa iyong kaharian, Panginoon. At pinaghaharian, pinamumunahan ko ng Espiritu. Ama, maraming pong salamat sa pangalan ng dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Next.